At ito na nga mga kakwentuhan, ang part 2 na kung paano ginagawa yung palayok na lutuan at yung palayok na pangpaksiwan. At panuorin natin si ate kung paano niya gagawin. So una mga kwentuhan din ay kanyang papalinisan at kakargahan ng handle yung palayok ng luto-lutuan at linisin yung pinakailalim. Buo na. Tapos ito naman Yan, isa. lilinisan niya yung pinakailalim. Gagawin niya parang mangkok. At pupukpukin. Pupukpukin niya ng paddle para mag-round yung ilalim. At the same time, masiksik na rin. Yan. Diba? Nag-round. Ngayon, para maging makinis, basahin mo lang konti yung daliri. Tapos, ng tubig. Para maging smooth. Ito na po yung pinakapalayok ng luto-lutuan. So makikita nyo mga kakwentuhan yung flat na ilalim niya. Dito nga naman ngayon nakafocus sa step 2. Yan, tinatanggal yung mga sobrang clay. Pina-flat. So makikita nyo mga kakwentuhan, mano-mano lang to, walang moldy na ginagamit. Yung size ng palayok, estimate lang yan dahil biyasa na sila sa paggawa, matagal na sila sa ganitong hanap buhay, ay kabisado na nila yung size. Sa paghawak pa lang ng clay, alam na nila kung gaano kalaki. Yan po, kaya importante po mga kakwentuhan yung paddle na yari sa kahoy. Yan. Para mas malinis, gagamit ko ng plastic. Ilalagay sa potter's wheel para mas mabilis umikot. Yan. Ate, pwede pong makita nakatihaya. Yan na po. Ngayon, itatabi ulit para matutuyo na naman. Ito naman po yung pinakakalan na. Ayan. Lalagyan ng patungan ng palayok. Kumuha ng konting clay. I-form. Saka ididikit. Bag matadum ka, tangalumkang tumutlang ng mga. Talaga italbog mo na lang yun. Ate, ilang taon ka nang gumagawa niyan? Mga 20 years na, sir. 20 years mula nung natuto ka? Oo, sir. Kumusta naman yan na hanap buhay? Maganda naman, sir. So, ibig niyong sabihin mula nung natuto ka sa loob ng 20 years na yan, yan na talaga yung pinakakahanap buhayan mo, yan na yung source of income mo? Opo, sir. Maganda. Di ba? Nandito ka lang sa loob ng bahay, ay nandito ka lang sa bakuran nyo, di ba? Nakikita mo pa yung mga pamilya mo, yung mga anak mo. Ano yan, maghapon kayong gumagawa niyan o? Mga kuwan lang, sir. Mga 5 oras lang, gano'n lang, sir. Sa buong maghapon. Oo, sir. So mga kakwentuhan, sabi ni ate, 5 oras lang yung nilalaan nila sa paggawa. Kasi hindi mo naman to pwedeng gawin ng dire-diretso kasi ipapatuyo muna. Tapos saka mo naman babalikan. So yung oras na
habang pinapatuyo mo yung mga pottery, yung mga pots, ay may oras ka pa na gumawa sa loob ng bahay. Pwede kang maglinis, di ba? Pwede kang maglaba, Maglaba, magluto. magluto, yun. Tapos pag natapos mo lahat yun, pwede mo na namang babalikan yan. Oo, sir. So ito ang kagandahan mga kakwentuhan. Ilan kayong magkakapatid atin na ganyan yung hanap buhay dito? Halos lahat kami, sir. Ilang pamilya yon? 5? 4? Bali, siyam, sir. Siyam? Oo, sir. Oh. So nakita nyo mga kakwentuhan yung hanap buhay na binibigay ng PATS, ng pottery dito sa Barangay Tabok, San Juan. At sa pagkakaalam ko ate, kayo lang gumagawa ng ganyan dito, ano? Oo, sir. So yung mga pwesto sa tabi ng highway, kayo yung nagsusupply. Oo, sir. Maganda kasi ang dami ng stall sa highway. So lahat yun sinusupplyan nyo yun. Kaya kung sa kahabaan ng highway ang daming stall, biro mo nun ang daming sinusupplyan nila ate. Kahit yung palayok, yung luto, yung banga sa Ilocano, yung palayok na yung pinagpapaksiwan, kayo lang din ang gumagawa rito, no? Oo, sir. So dyan talaga kayo binasa sa paggawa ng luto-lutuan at saka palayok. Oo, sir. Ngayon mga kakwentuhan, tapos na po siya sa set ng luto-lutuan yan. Nagawa na niya, Yan, tinabi niya muna. Kasi, kailan nyo na naman yan babalikan ate? Mga ilang oras? Bukas na? Bukas na, sir. Oo. Tutuyuin ko pa, sir. So, itong ginawa ni ate, itong luto-lutuan, magpalipas muna ng kinaumagahan niya na ulit ito babalikan kasi kailangan na matuyo muna. Kasi ang next na gagawin mo dyan ay papalinisan. Papakitabin ko, sir. Papakintabin. Yan. Biro mo, papakintabin. So, kaya ang susunod na gagawin naman ni ate na kanyang palilinisan ay yung ginawa niyang Palayok. palayok. Yan. So, ito yung kasama rin na binilad. So, makita nyo, hindi maganda yan. Yung ilalim niya at saka yung loob. So, yan ang gagawin niya ngayon yan. Papalinisin. Okay? Sige, hintayin. Hayaan natin si ate na gawin niya yan. Panoorin natin kung paano niya gagawin. So, yung tools na gamit niya, mayroon siyang tools, paddle ulit, pero iba yung shape. Mas makapal. Ano yung hawak mo sa loob ate? Bato, sir. So may bato. Kaya para habang pinupukpok mo sa labas, yan yung pinapang-ano mo sa loob. Oo, sir. Yan. Para hindi mayupi at hindi mag-crack. Biro nyo, kanina maliit lang yan, pero ngayon lumaki. Kasi importante rin mga kakwentuhan na pinupukpok, pinapadel. Kasi para masiksik yung clay, ano ate? Oo, sir. Yan. Kasi kung siksik na siksik yung clay, siksik yung clay, hindi siya walang labasan yung tubig. Diba? Oo, sir. Ay matanong ko lang ate, yung ginagamit nyo na clay para dyan sa palayok, iba yung timpla niyan kaysa sa ginagawa na paso, ano? Oo, sir. So mas mahirap at mas mahaba yung proseso. Kasi yung para sa paso, ano yun pag tinubigan mo, lumalabas din yung tubig dun So mas poros yun, di ba? Oo, sir. So ito yung clay na para sa palayok, ano siya, yung mas malagkit at mas pinong-pino. Yan kasi ang importante mga kakwentuhan para sa palayok. Kasi pag poros yung clay, yun yung pag gagamitin mo, tumutulo yung tubig sa ilalim. Mula sa maliit kanina na size niyan, biglang lumaki.
At ito na, dahil natapos na mga kakwentuhan yung palayok, ito na siya. Ang next na gagawin ni ate ay yung para sa takip naman. Yan. Siyempre, yung mahiwagang tools na paddle. Yan. So, yung clay na nasa ibabaw, ito, yan ang magiging handle, hawakan. Ate, o nga pala, sabi nyo, 20 years ka nang gumagawa niyan. Oo, sir. Paano mo naman natutunan gumawa ng ganyan? Tinuruan kami ng magulang namin. Ay, paano kayo tinuruan? Pag gumagawa, sir, nakikisabay din kami gumagawa. So, ibig sabihin, yung ganyang hanap buhay, namanan nyo sa magulang nyo. Oo, sir. Oh, hanggang sa natuto na rin kayo. So, yung nanay nyo, kumusta naman? Gumagawa pa? Gumagawa pa, sir. Oh, kasi balita ko, siya yung pinakamatanda ng gumagawa ng palayoking. Oo, sir. Ilang taon na si nanay? 75, sir. 75. Oo, sir. So, makikita nyo kakwentuhan na itong hanap buhay natin, itong paggawa ng palayok, namana pa niya mula sa kanyang nanay. At ngayon, 75 years old na si nanay. At ito namang si ate, may pamilya na, di ba? Oo, sir. Mayroon ka na ring mga anak. Oo. Ilan yung anak ng babaeng? 2, sir. Sa tingin nyo ate, para makapagpatuloy itong hanap buhay na to, at the same time, itong palayok na to na matagal na nating kinagisnan, traditional na to na lutuan, mayroon ba sa mga anak nyo ang pwedeng magpatuloy para itong paggawa ng palayok ay hindi mawala? Interesado din sila, sir, pero bata pa naman sila, hindi pa sila masyadong. Ang importante, interesado. Oo, sir. At saka mayroong magmamana or mayroong magpapatuloy nitong paggawa ng palayok, di ba? Oo, sir. So ngayon ate, anong susunod na gagawin natin? Na-inform nyo na siya, nalinis nyo na yung mga ilalim, yan. Anong gagawin nyo ulit? So itatabi nyo ulit to at bukas babalikan na naman Oo, sir. para mapalinis, Para mapakintab. Oo. Mapalinis yung loob at saka yung ilalim, yung labas. Oo, sir. Yan. Okay, so balikan natin pagkatapos si ate sa kanyang ginagawa. So pupunta na tayo sa step 3. At ngayon mga kakwentuhan, muli nating balikan yung palayok na ginawa at saka yung mga laruan. Ito na po ngayon. Makalipas ang buong magdamag na pinatuyo, babalikan natin ngayon sa third part. Ito na po ngayon ang next na gagawin. Yan. Ito na po si ate. Ate, ano po yung ginagawa nyo ngayon? Pinapalikinis ko, sir. Ano yung gamit mo na pinapanglinis? Kawayan sa nabilog, sir. Ay, kawayan ba yun? Hindi yan yero? Hindi, sir. Kawayan na bilog. Na Para para ma-plain yung sa loob niya, sir. at mabawasan din, Oo, ano? sir. Yung mga sobrang, Sobrang- yung para magpantay yung kapal. Oo, sir. Okay. So yan po mga kakwentuhan, gamit yung kawayan na binilog ay kinukuskus niya yung loob para matanggal yung mga excess, para mapantay-pantay niya rin yung kapal. At the same time, mapalinis niya na rin yung loob. Yan o. Yan. At lilipat naman po tayo dito sa dalawang chikiting. Ito. Ano yung ginagawa mo? Pinapakinis po. Ano nang pangalan mo ulit? Fritz Bayan po. Pinapakinis mo yung Kaso, ano yan? Yung ano, set yan ng laruan, di ba? opo.
Yan. O, yan mga kakwentuhan. Ito namang dalawang chikiting na to. Yan. Tumutulong naman sila magpalinis nung kawali ng luto-lutuan na set. Yan, o. Patingin nga, pakita mo nga yung kawali niya. O, yan. Balik na rin mo. Ayan. O, pinapalinis niya gamit yung, ano yan? Bato po. Yan, para luminis. Ano? Sige. At pagkatapos po niyan, mga kakwentuhan, pagkatapos bawasan ni ate, palinisan yung loob ng kawayan para mapagpantay yung kapal. Ang next naman na ginagawa ay pinapalinis niya. Ano po yung gamit nyo ate na pinapangpalinis sa loob? Bato din sir. Bato na, Na makintab sir, para makintab din sa loob. ay oo, kasi pag yung bato na, siyempre patingin nga yung bato. Yan. Makintab na malinis yung Sir. bato. Oh. Kasi kung hindi pantay yung bato na maraming uka-uka, masusugat yung loob, di ba? Oo sir. So yan ho yung mga kakwentuhan yung ginagamit niya para mas luminis yung loob ng palayok. Tingnan po natin. O yan po, oh, malinis na siya. Yan. Lumilinis. Pero hindi pa ho dyan nagtatapos. Mga kakwentuhan. Pagkatapos ni ate na kuskusin na naman ng makinis na bato yung palayok, loob at labas yan, mano-mano. Mayroon pa ho yan. Para mas malinis na naman bago siya ibilad, ito po. Yan. Yan. Is-isin na naman gamit ng net. Yan, gamit ng net para mas makintab. So makikita niyo mga kakwentuhan, ang kintab na oh. Oh. Labas at saka yung loob ng palayok yan. Oh, di ba? So yan yung proseso ng paggawa ng palayok na yung lutuan, yung paborito nyong pagpaksiwan, at ito rin yung proseso ng paggawa ng mga nakagistan yung sinaunang laruan, yung luto-lutuan. Kaya tanungin nyo ang inyong mga lola, ang inyong mga nanay, tita, kung ano yung mga nakagisnan nilang laruan nung sila pa yung mga bata. So alam na alam nila yan yung luto-lutuan na palayok. Okay? At ito pa po ang mahalaga mga kakwentuhan. Alam nyo ba na si nanay sa pamilyang ito, yan, ito na talaga ang kanilang hanap buhay. Paggawa ng palayok, paggawa ng mga paso, luto-lutuan. At ang unang henerasyon ay ito, si Nanay Carling. 72 years old na siya. Ngayon, dalagita pa daw siya na, nung siya nag-umpisa na gumawa. At ito naman, ang sumunod na henerasyon, ito naman si Ate Remy. Yan. Okay, ulit-ulit ate, ilang taon ka nung nag-umpisa ka? Mga 20 years sir. O, ilang taon ka nun? Mga 16 siguro. 16. Oh. Mula kay nanay, naipasa niya yung kakayahan niya sa paggawa ng palayok, paggawa ng mga luto-lutuan, paso, dito sa kanyang anak na si Remy. Yan. Na ngayon, bihasa na rin sa paggawa. At mula naman kay Remy, ay mayroon din siyang pagpapasahan ng kanyang kakayahan sa paggawa mula naman sa kanyang anak. Ito, si, anong pangalan mo? Stephanie po. Stephanie, ilang taon ka na? 9 years old po. Ilan? 9. 9. Oh, ito yung kanyang pinsan din. Anong gusto niyo sa paglaki? Gumawa ng paso. Opo. Mas maganda tapusin nyo rin yung mag-aral, ha? Opo. Mas maganda yung natapos nyo yung mag-aral, magtrabaho,
Tapos, pag araw ng linggo na wala kayong trabaho, pwede kayong gumawa. Ang importante mga kakwentuhan, hindi mawawala dito sa Barangay Tabuk, San Juan, yung kakayahan o yung kaalaman sa paggawa ng palayok. So itong palayok na ito, yung nakagisnan nating lutuan, pagpaksiwan, ay mananatiling buhay hanggang sa susunod pang mga henerasyon. So makikita nyo mula kay nanay, mula kay ate, at saka mula sa mga at hanggang sa mga chikiting, at malamang mula sa mga chikiting na to ay maipasa rin nila sa kanilang susunod pang mga henerasyon. So yan po mga kakwentuhan, ang kwento ng palayok na pagpaksiwan at iba pang mga gamit nito at ang luto-lutuan. At ito na mga kakwentuhan, ang finished product ng mga luto-lutuan na ginawa po nila ate. At ito rin po yung palayok na masarap na pagpaksiwan. So makikita nyo po, napakalinis ng loob. Yan. At ito nga po pala, ay bago siya naging ganyan, ay niluto po siya sa loob ng pugon ng 800 degrees Celsius. Kasi kung hindi mo ito lulutuin sa pugon, ay hindi siya pwedeng gamitin dahil pag nabasa ng tubig ay matutunaw siya ulit. Yan. So ito na po yung finished product ng palayok, at ito na po yung luto-lutuan o yung laruan para sa mga bata. At mag-subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel, ang Dazen Baduyen Vlog. Maraming salamat po.